Ngayon, narito ang isang kwento ng tagumpay mula sa isa sa mga sariling anak ng Israel. Siya, 25 taong gulang, ay nanalo ng 14 sa huling 15 laban bilang amateur at professional. At isang panalo na lang mula sa pinakamalaking entablado ng mixed martial arts. Si Israeli mandirigma Ili The Hype Is Real Barzilai ay sumali sa atin matapos talunin si dating UFC fighter Lucas Almeida sa Tel Aviv at itaas ang profesional niyang record sa walang panalo at isang talo. Napakaganda na makasama ka namin dito sa I24 News Studio matapos ang iyong kamanghamanghang panalo. Ibig kong sabihin, hinalo mo lang ang isang UFC fighter sa harap ng mga sarili mong taga-suporta sa Tel Aviv. Ano ang personal na kahulugan ng panalong ito para sa iyo? Personal at professional, isa itong napakalaking tagumpay. Kapag natalo mo ang dating UFC fighter, pinapatunayan lang na karapat dapat ka sa antas na ito. At dinumina ako siya sa buong laban. Kaya malaking hakbang ito para sa akin at sobrang saya ako rito. At syempre, masarap ang pakiramdam na sinuportahan na ako ng mga tao at hindi na ako binubu. Sa tingin mo ba ganitong panalo mapapansin ni Dana White sa UFC? Oo, mukhang nakuha na nito ang atensyon nila. Alam mo, iniiwan ko na lang sa manager ko ang mga bagay na yan. Pero masasabi ko na magiging ayos kami. Hindi naging madali ang mga laban mo, masasabi ko. Bilang isang Israeli na mandirigma, maikukwento mo ba ang mga naranasan mo sa loob at labas ng ring pagdating sa antisemitismo at iba pang mga pagkapuot? Oo, alam mo, ang naging landas ko sa sport na ito ay laging mahirap. Mula pa lang sa matitinding kalaban. Oo, gaya na sabi mo, pati sa labas ng cage at ring. Maraming galit, maraming mga mensaheng puno ng pot, parang daan-daan o libo-libong mensahe bago ang bawat laban. Yung mga tao, gusto lang talaga nilang makita ako matalo. Palaging magandang pakiramdam ko, parang nabibigay ito ng motibasyon at nagtutulak sa akin. Nagkakaroon ako ng dagdag na motibasyon para manalo. At alam mo, gusto kong ipakita sa mundo na kaming mga Israeli, hindi kami natatakot kaninuman. At hindi ko gustong bastusin ang iba, pero hindi rin ako natatakot kahit kanino. Ganito ko nire-represent ang aking bansa. Kahanga-hangang pananaw yan, mahalaga rin sa trabaho mo. Paano naman yung mga kalaban? Hindi lang yung online, kundi pati yung ayaw makaharap sa'yo sa ring. O, nakakabaliw talaga. Nakakabaliw talaga. Alam mo, ngayong taon, sobrang hirap talaga. Ang daming kanselasyon, mga kalaban na umatras. Dapat noon pa ako nasa pinakamalaking entablado sa mundo. Pero laging nade-delay dahil sa mga pagkaantala. Kaya nga, tulad ng sinabi ko, hindi ko pinili ang pinakamadaling daan. Pero naniniwala akong lahat ng ito ay mapapalakas sa akin pagdating ko sa malaking entablado. Sa tingin ko, magiging handang-handa ako dahil sa lahat ng pinagdaanan ko hanggang ngayon. May suporta ka rin mula sa mga atleta tulad ni John Silva na pumunta pa sa Israel para suportahan ka. Nakatanggap siya ng batikos at negatibong reaksyon sa Brazil. Anong ibig sabihin nito para sa'yo? Oo, ang sarap sa pakiramdam. Alam mo, si John Silva, para sa hindi nakakakilala, isa siya sa top UFC stars, top 5 ang ranggo, at tsak na magiging kampiyon. Mga 2 taon na kaming nag-ensayo nung magkasama. Pupunta ako, lagi ko siyang tinutulungan sa mga laban niya. Kaya ito na ang pinakamahalagang laban sa karera ko na posibleng madala sa akin sa pinakamalaking entablado. Gusto niyang nandoon para tumulong bilang mabuting kaibigan. Masasabi ko rin na meron siyang daan-daang. Hindi, mas marami pa siya kaysa doon. Makikikita mo sa social media at MMA pages na pinag-uusapan ang pagpunta niya sa Israel. Gusto lang niyang suportahan ang kaibigan niya at ayaw niyang makisali sa politika. Kaya labis kong pinahahalagahan ang ginawa nila mag-asawa. Pati si Dani Avdia, ang top Israeli superstar. Pumunta siya para suportahan ako. Magkasama kaming lumaki sa isang paaralan at masarap sa pakiramdam na nandoon siya. Pati na rin si Jan nakasama ko. Sa palagay ko, nakaka-motivate talaga kapag pinapanood ka ng mga ganong pangalan habang lumalaban. Malaking bagay para sa mga Israeli na makita kayong dalawang superstar, ikaw at si Dani, na magkaharap at nagsusuportahan. Marami kang tagahanga dito sa Israel. Pero kapag nasa ibang bansa ka at papasok sa cage, ramdam mo pa rin ba ang suporta ng Israel? Oo, sigurado. Ito lang talagang karanasan ko sa laban na may 11,000 katao na sumisigaw at sumusuporta para sa akin. Talagang espesyal ito para sa akin.
Alam mo, nasanay na akong binubu tuwing lumalaban ako sa US o kahit saan pa man. Espesyal ang okasyong ito para sa akin at masarap sa pakiramdam na nakuha ko na rin ang suporta at pagmamahal na nararapat sa akin. Karapat-dapat ka talaga. The hype is real, masasabi ko. Inaabangan namin ang susunod. Pwede kang maging pinakabatang lumaban sa UFC. 25 ka pa lang. Nakakabilib, Eli. Salamat sa pagsama dito sa I-24 News. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin.